Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. At balikan po natin si Percy Lapid, amo ni Francis Leo Marcos na wanted sa drug smuggling, tumakas na. Ito pala ang kinagisnan ni Francis Leo Marcos, ang amo niya. Alright, panoorin po natin dito kay nawalang Percy Lapid. Alright, no other further ado, let's do what? Isipin ninyo ito, walang iyang isa, na ito pala ay dating amo ni Francis Leo Marcos. Kaya pala maraming pera si Francis Leo Marcos. Sabi ko na sa inyo di ba nung araw kaya nagalit sa akin yung pangkat niyan, sinabi ko na yung bigas na pinakikita nitong si Leo Marcos, parang hindi bigas ang laman noong sako. Binubuhat ng tao, hindi nababali. Dapat ho yun babagsak yun di ba? Magkokorting kwan yung kuba, di ba ho, mga kaibigan? Dahil mabigat yung bigas pag kinarga mo. Diretso Siguro siyabu ang laman nun. Baka siyabu ka ako laman yan. Nagkatotoo Ito ho, tumakas na, papalabas ng bansa, yung negosyante na pangunahing suspect sa tangkang pagpuslit ng 1.87 bilyong halaga, bilyong piso ito halaga ng shabu, matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang isang hukuman sa Maynila kamakailan. Ito, pakinggan ninyo itong balitang ito. At kanina yata parang naka-plus na rin sa telebisyon ito, itong si Bernard Bren Luchong. Alright guys, ayan, sabaybayan po natin ng reaction video ni Rob Trip dito sa kay katotohanan na amo ni Francis Leo Marcos or si Manguzing ay wanted noon pa. Alright, let's get it on. Alright. Pinchang Garden, di ba? No, na umuupa ng bahay doon na ginagamit naman nitong si Francis Leo Marcos. Kaya dapat huntingin din pati yung mga tao nito mga kaibigan Itong si Bernard Bren Luchong, ang may-ari ng Bren Sports at siya ay presidente at general manager ng Fortune Yield Cargo Services. Pinaghahanap ng mga otoridad sa kasong drug smuggling na nag-ugat ng masabat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 276.3 kilos ng shabu noong May 31, 2019 sa Manila International Container Port, Container Freight Station 3 sa MICP po ito. Ito po ay natagpuang nakatago ang mga pakete ng shabu sa plastic resins. Ito yung ginagawang plastic, di ba? Yung butil-butil na kuwan yan parang pellets na maliliit, plastic na ini-smuggling dati sa customs ni William Gatchalian na Plastic King, mga kaibigan. Doon nila itinago na may kaukulang import documents. Ibig sabihin, nakadeklara mga plastic resins, pero hinaluan ng shabu, mga kaibigan. Upang hindi mabisto ang Fortune Yield ni Luchong na amo nitong si Francis Leo Marcos. Ang consignee, itong si Luchong, ng illegal drug shipment kasama ang Wealth Lotus Empire Corporation. At batay po sa ulat, unang naglabas ng ang Manila Regional Trial Court Branch 13 ng warrant of arrest labang kay Luchong noong June 2, 2021. Itong pangyayaring ito nangyari 2019 Pakinggan ninyo yung chronology of events. Yung mga pangyayari, kung anong mga petsa. Hunyo 2 noong 2021 naglabas ng unang naglabas ng warrant of arrest ang Manila RTC Branch 13. Pagkatapos noon ay umapila
itong si Luchong, pero ang kanyang apela ay ibinasura ng korte April 29, 2022. Sa madalit sabi, 1 taon ang naging pagitan, mga kaibigan. Pero ang nakapagtataka, bakit umabot ng mahigit 1 taon mula nang masabat ang 1.8 bilyong pisong shabu bago na ilabas ng korte ang warrant of arrest? Sipin mo, nung mahuli yung mga kargamento o kontrabando, mga kaibigan, kwan ho yun, 2019. Hindi ho ba? Nangyari. Tapos umabot ng mahigit 1 taon, mga kaibigan, pagkatapos na masabat yung 1.8 bilyong shabu, tsaka lamang naglabas ang korte ng warrant of arrest 1 taon. Pagkatapos labas na pagkatapos na masabat, 1 taon warrant of arrest labang kay Luchong. At halos 1 taon ulit bago ibinasura ang kanyang apela. 1 taon ang pagitan nung masabat, naglabas ng warrant of arrest ang hukuman. Bakit 1 taon? Pagkatapos, siyempre, umapila siya, di ba? Mga kaibigan, 1 taon na naman bago sinabi ng hukuman na ibinabasura yung kanyang apela. Talagang, ito, mga kaibigan, talagang pinatakas ito, para hindi maipatupad yung paghuli sa kanya, mga kaibigan. Halos 1 taon ulit bago ibinasura ang kanyang apela. Yun na nakapagtataka. Sino ang lumakad nito? May lumakad nito kaya natagalan yung kaso. Siyempre, maraming pera ito mga kaibigan Hindi nakapagtataka ayon sa mga nakabalita rito. Kasi ipinost ito ng NBI. Pagkatapos, ang nakapagtataka sa NBI, tinanggal nila yung kanilang post sa social media tungkol sa balita nito. Yan ang hindi natin dapat ipaliwanag ng National Bureau of Investigation. Kaya sabi ng mga netizen, hindi nakapagtataka kung nakataka si Luchong ng bansa, mga kaibigan. Kasi ang tagal Isipin ninyo, 1 taon mula nung masabat, tsaka naglabas ng warrant of arrest, umapila, pagkatapos nag-motion for reconsideration niya, sigurado, hindi ba? Pagkatapos ay 1 taon na naman ang itinagal. Bago sinabi ng korte na binabaliwala nila yung apila. Batay ho sa mismong tweet, nag-tweet pa ang tarantado mga kaibigan, di ba? May video pa siya. Sabi ni Luchong, kamakalawa, inamin niyang nasa ibang bansa na siya at ikinaila na may kinalaman siya sa drug smuggling case. Ikaw yung hinuli nung simula't-simula, ngayon sasabihin mo, wala kang kinalaman. Kung sa bagay, lahat ng halos ng kriminal pumunta ka sa loob ng Muntinlupa hanggang ngayon marami dyan nasa denial stage Hindi raw sila yung kriminal, mga kaibigan. Naniniwala tayo na may mga napaparatangan ng maling aratang. Pero kung lahat na kayo, 98% nagsasabing sila walang kasalanan, ba't nandiyan kayo sa loob, di ba? Ito pa. Ito sabi niya sa kanyang Twitter account, Hello Twitter, nag-hello pa ang gago Some of you may be aware, throughout the last few hours, there have been several news articles written about my alleged involvement in a case in my home country, the Philippines. Baka raw kayo ay alam nyo na sa mga... Alright, ayan. Sabaybayin po natin ng amo ni Francis Leo Marcos na wanted. Wanted pala, no? Alright. Mga lumalabas na artikulo na isinulat sa aking di umano involvement in a case in my home country, the Philippines. Di umano, ba't nandiyan ka? Di ba? Ba't ka nagtatago? Bakit mo tinakasan itong kasong ito? Mga kaibigan, di ba dapat hinarap niya ito? Ang sabi niya I'm writing this Twitter thread to categorically deny these claims.
that may destroy the good name I have taken care of for so many years. Mga kaibigan, no? Dinideny niya raw. Alam niyo sa kaso, pag ikaw tumakbo, nagtago sa kaso, nag-alasoriano ka, mga kaibigan, nagtago ka sa Brazil noong lalabas na yung warrant of arrest. Ganun-ganun ito mga kaibigan O, pag tinakbuhan mo yan, ano ka na? Sa presumption ng hukuman, guilty ka na. Kaya, mga kaibigan, ang depensa mo lalong hihina. Mawawalan ka ng depensa. Yan ay alinsunod na rin, mga kaibigan, sa ating justice system. Tumakbo ka nagtago ka considered as guilty ka. Kaya ang kaso mo, bumigat. Nagtatago ka, tapos sasabihin mo wala kang kinalaman, allegedly. I'm writing this Twitter thread to categorically deny these claims. Nabasa ko na pala yun. Diba sabi niya, some of you may only know me as part of the esports community. Baka raw yung ilan, kilala lang siya bilang bahagi ng esports community. Ano ba esports community? But in reality, pero sa katotohanan daw, I'm a much broader person. Mas malawak daw siyang tao. I'm an angel investor and entrepreneur. By anghel siya, mga kaibigan, angel investor. Anghel na mamumuhunan. Walang iya itong hayop na ito. Nagtatago anghel. I invest in my companies, startups that I believe has great potential or start my own. Namumuhunan daw siya sa mga kumpanya na nagsisimula at naniniwala siya doon sa mga may potensyal. O kaya siya mismo ang nagsisimula ng mga kumpanya. I invest in people. Pati sa mga tao, namumuhunan siya. Si ano yun? Si Marcos yun. Diba? Si Francis Leo Marcos na nakabilanggo kabayo, mga kaibigan. Buti hindi sa kulungan ng City Pound kinulong itong si Francis Marcos mga kaibigan namumuhunan daw siya. Naniniwala rin siya, mga kaibigan, sa justice system. Hindi ka naniniwala niloloko mo kami. Kung naniniwala ka, di nandito ka. Mga kaibigan, ba't ka nandyan? Saan ka bang bansa nagtatago? And more so, to individuals whom I see goodness and great talent. Pagka raw nakita niya na mga merong mga magagandang ideya, namumuhunan siya, yung mga tao, may magandang ideya. Katulad ni Francis Leo Marcos na nanloko ng publiko, di ba? Pinalilitaw nila, yan yung mga taong gumagawa ng masama Magpapakitang kunyari ay tumutulong. Yan ang kanilang maskara. Mga kaibigan. Kaya maraming kumampi dyan di ba? Kay Francis Leo Marcos Kay Kibuloy, ganun din, di ba? Mga kaibigan, kakampihan. Dahil ikaw pa ang ibabas sasabihin sa iyo nakakatulong yan. Ikaw, meron ka na bang nagawa? Mga kaibigan. So, yun daw, mga merong kabutihan, at mga mahuhusay na talento, yun daw, sinusuportahan niya, pinupuhunanan niya. I believe in the justice system that protects the innocent and the truth will always prevail. Paano lalabas ang katotohanan? Kung naniniwala ka sa justice system, paano lalabas ang katotohanan kung nagtatago ka? Puro ito, katarantaduhan ang sinasabi nito, mga kaibigan I hope this clarifies any doubts. Ito raw sana'y magsilbing paliwanag sa mga duda na merong pagdududa sa kanya at pinasasalamatan niya for support yung mga sumusuporta during these trying times. Anak ng mga kaibigan, sino susuporta sa iyo droga yan? Dapat lahat ng sumuporta sa iyo sa droga, arestuhin na, di ba? Baka yun mga kasapakat mo yun, imbestigahan, di ba? Ang pamilya ni Luchong, ito na. Ito yung pinagtatakahan. Ang pamilya pala nitong si Luchong na
amo nitong si Francis Leo Marcos ang may-ari ng World Balance Philippines. Oh, ito yung ano, di ba? Magawa ng mga sapatos, di ba? At saka mga apparel, di ba? Sports apparel, mga kaibigan. Ngunit, ang sabi ng kanyang kapatid na si Barnaby, ang presidente ng World Balance Philippines, walang kinalaman sa kanilang negosyo ang drug smuggling suspect na kapatid niyang si Luchong. O, yun ang sabi ng kapatid na si Barnaby. Siyempre, alam nga naman sabihin nilang may kinalaman yan dahil baka yung mga sapatos na ginagawa ninyo kunyari, sapatos, yung pala, puro shabu yung swelas niyan. Ha? Alright guys, ayan, pakinggan po natin ang dating commentator kay Lapid. At amo ni Francis pala ay wanted sa drug nung pang 2022. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa the next one, okay? Alright, peace out. Thank you guys.